Ano man ang edad mo, ano man ang kasarian mo, ano man ang kaya mong gawin, kahit may mga kahinaan ka bilang tao, meron ka pa ring maiaambag sa ating simbahan. At yun ang ibig sabihin ng ating pagkakaisa. Hindi yung pagkakapare-pareho ng ating pananaw, hindi yung pagkakapare-pareho ng ating kakayanan at ng ating ginagawa. Ang kaisahan natin ay nakikita na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, meron tayong naiaambag para buuin ang ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako pang ipaganda kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaganda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po na ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Hindi yata't di mo pa ako kilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ba't mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. May isang Katolikong namatay. Mabuting tao naman ito. Kaya si San Pedro mismo ang sumalubong sa kanya. Sabi ni San Pedro, "Dahil naging mabuti kang tao, ako mismo ang magtutur sa iyo." Kaya sila'y lumakad sa langit at meron silang natapatang unang kwarto. Nagkakaingay yung mga tao sa loob. May kumakanta, sumasayaw, sumisigaw. Tanong ng Katoliko, sino po yung mga nandun sa loob? Sabi ni San Pedro, yan yung mga born again. Ganyan kasi sila sumamba sa Diyos, maingay. Naglakad sila ng diretso at may nadaanan ulit silang kwarto. Napansin naman nitong Katoliko, nagbubulungan yung mga nandun sa loob ng kwarto. Tinanong niya si San Pedro, sino po yung mga nandito? Sabi ni San Pedro, yan yung kwarto ng mga Katoliko. Di ba kapag kayo'y sumasambat nagsisimba, yung iba hindi naman kumakanta, hindi rin sumasagot sa misa, bulong lang ng bulong. Lalo na kapag ang pinagbubulungan ay yung mga pare nila. Yan yun. Nandyan yung mga Katoliko sa loob. Lumakad pa sila ng diretso at sabi ni San Pedro sa kanya, dito sa susunod na kwarto, huwag kang maingay ha. Sabi ng Katoliko, bakit? Kasi akala ng mga tao dyan sa loob ng kwarto na yan, sila lang ang tao rito. Nung makita niya yung signage sa ibabaw ng kwarto, nakalagay, INC. Kung gets nyo, gets nyo. Meron kasing mga sekta na ang tingin, sila lang daw ang maliligtas. At lahat sanlibutan na tayo'y walang karapatan sa kaligtasan, na para bang wala tayong karapatan sa pag-aalay ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na para bang hindi tayo makakasalo sa kanyang muling pagkabuhay.
Mga kapatid, hindi ganito dapat ang attitude ng isang Kristiyano. Sapagkat alam natin na inalay ni Jesus ang kanyang dugo para sa lahat ng tao. At sino mang manalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba yun? Sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi po tayo ang pamantayan ng kaligtasan. Si Jesus lamang. Kaya nga, huwag tayong nagmamalaki at huwag tayong magkaroon ng isip na kami lang ang mabuti, kami lang ang magaling, kami lang ang banal, kaya kami lang ang pwedeng makapunta sa langit. Hindi po ganyan. Dapat bukas ang ating puso para sa lahat. Hindi po pwedeng kanya-kanya, hindi pwedeng kami-kami lang. Bukas ang puso sa lahat ng tao upang akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Amen? Sapagkat noong nakaraang linggo, siya ang mabuting pastol. At ang sabi niya, hindi lang niya iniisip yung mga ipinagkatiwala sa kanya. Mayroong mga pastol na hindi pa kabilang sa kawan at sila rin ay nais niyang makapiling. Kaya tayo bilang mga kamanggagawa ng ating Panginoon ay dapat na magsumikap na abutin ang ating kapwa. Hindi tayo naninino. Lahat ay dapat dalhin natin kay Kristo. Amen ba yun? Amen. Kaya nga sa simbahan, pag pumapasok tayo, wala naman hong screening committee. Lahat nakakapasok. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, anuman ang sexual orientation mo, anuman ang kulay ng balat mo, anuman ang timbang mo, gaano man karami ang pera mo, lahat tayo tanggap dito. Amen? Amen. At ito'y pinapaalala sa atin na sa ating komunidad, huwag sanang magkaroon ng pagkakanya-kanya to the point na mayroong mga naaargabyadong kasapi ng ating pamayanan. Yan ang problema ng mga Kristiyano noon pa man. 2,000 years ago, uso na ho ang politika sa mga pamayanan. Kasi po, may dalawang grupo noon ng mga unang Kristiyano. Yun pong mga nanalig kay Jesus na mga dating Hudyo na nagsasalita ng Hebreo at yung mga dating Hudyo na nagsasalita ng Griego. Ang tingin po ng mga nagsasalita ng Hebreo ay mas mataas sila kaysa doon sa mga nagsasalita ng Griego. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi yung dugo nila puro. Hindi nahaluan ng ibang lahi. Yung mga nagsasalita ng Griego, sila yung nalahian ng iba. Kaya mas mababa ang pagtingin sa kanila. Pero eto na nga ang problema. Ere na nga. Nakikinig pa kayo? Kapag bigayan ng ayuda, ang nabibigyan lang, yung mga nakapagsasalita ng Hebreo, yung mga matataas ang tingin sa sarili, napapabayaan yung mga Helenista o nagsasalita ng Griego. Hindi naman yata tama iyon, no? Para ngayon, kung sino may hawak ng ticket, yung kakilala lang nabibigyan, yung ibang nangangailangan, hindi na nakakatanggap. Diba? Kaya yung problemang yan, binigyan ng solusyon ng pamayanan. Ano ang ginawa nila? Humirang sila ng 7 lalaki na kapita-pitagan o alam na maganda ang reputasyon at puspos ng Espiritu Santo. Itong mga 7 lalaking ito, yung tinawag na mga unang diakono o mga tagapaglingkod. Ano ang magiging trabaho nila? Sila yung magbabahagi ng mga pangangailangan ng mga nangangailangan. Sila yung maglilingkod. At isa dito si San Esteban na unang martir ng ating simbahan. Kaya nga po, ito'y paalala sa atin na kung meron man tayo nakikitang pagkukulang sa ating simbahan, hindi solusyon yung umalis tayo o kaya magkanya-kanya na lang tayo at magkampihan. Di ba? Kung minsan kasi pag may nakikita tayong mali, natatapos na tayo dun sa panghuhusga o kaya naman tayo na lang yung aalis, lalayo, bala kayo dyan, wala na akong pakialam. Hindi po ganon. Bilang pamayanan, kung ano yung nakikita nating kulang, pupunan natin yon sa pamamagitan ng paglilingkod sa abot ng ating makakaya. Amen? At yung mga tagapaglingkod, hindi naman mga perpekto. Iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang pananaw, iba-iba rin ang mood niyan, iba-iba din ang mga kakayanan niyan, at meron ding mga kahinaan niyan. Amen? Pero hindi yun dapat maging hadlang sa ating ginagawang paglilingkod. Dahil tayong lahat ay tinawag ng Panginoon, pinagsama-sama niya tayo sa iisang simbahan upang tayo ay magtulungan at mapunan kung anumang pagkukulang ang mayroon sa simbahang ito.
Nakikinig pa kayo? Yan yung sinasabi sa ikalawang pagbasa ngayon. Sabi ni San Pablo, tayo daw ay parang mga buhay na bato na bumubuo sa templo ng Diyos. We are living stones building up the temple of God. Ang simbahan ay hindi lang itong estrukturang bato. Ang simbahan ay tayong lahat. Kung paanong mahalaga ang bawat bato na nagbuo sa simbahan na ito, mahalaga din ang bawat taong naririto. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mahalagang tao yan. Father, paano anong maiaambag ko sa ating simbahan? Hindi naman po ako mayaman. Hindi naman po ako matalino. Hindi po ako magaling magsalita. Wala naman po akong talent. Hindi totoo yan. Lahat tayo, hindi man perpekto, merong maiaambag para sa ating pamayanan. Amen? Kung mayaman ka, edi mag-donate ka. Di ba? Kung mayaman ka sa oras, o edi makilinis ka ng bisita. Tama? Kung meron kang kakayanan na magsalita sa harap ng maraming tao, edi mag-lector ka. Kung meron kang puso para sa mga may sakit, edi mag-lay minister ka para makapagdala ka ng komunyon sa mga may sakit. Kung may kakayanan kang magturo, ngayon, magsisimula ang simba-aralan bukas, edi tumulong tayo sa mga katikista bilang mga tagapagturo. Amen ba yun? Amen. Kung maganda ang boses ninyo, edi kumanta kayo sa choir. Diba? Yung mga kabataan na may hilig na maglingkod sa simbahan, edi magsakristan. Ano man ang edad mo, ano man ang kasarian mo, ano man ang kaya mong gawin, kahit may mga kahinaan ka bilang tao, meron ka pa ring maiaambag sa ating simbahan. At yun ang ibig sabihin ng ating pagkakaisa. Hindi yung pagkakapare-pareho ng ating pananaw, hindi yung pagkakapare-pareho ng ating kakayanan at ng ating ginagawa. Ang kaisahan natin ay nakikita na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, meron tayong naiaambag para buuin ang ating simbahan. Amen ba yun? Amen. Kaya tayo hindi perpekto, kaya tayo may kahinaan at kalakasan para kung ano yung pagkukulang ng isa, pupunan ng isa. At doon tayo nakukumpleto, doon tayo nabubuo, doon tayo nagkakaisa bilang pamayanan. Amen? At nararanasan, nakikita ng ibang tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Yung pagkakaisa ng ating pamayanan bilang tanda na totoong muling nabuhay ang Panginoon sapagkat buhay ang kanyang sambayanang iniwan. Kaya tayo yung sumasalamin sa Panginoong muling nabuhay. Tayo ang mag-aakay sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo upang manampalataya sa Kanya. Basta't buksan lamang natin ang ating puso para sa lahat at basta't handa tayong maglingkod para mapunan ang anumang pagkukulang sa simbahan. Amen? At kung sakali mang nagdududa kayo sa inyong kakayanan, napakalaki ng tiwala sa atin ni Jesus. Sabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat ako'y papunta na sa Ama. Ibinibilin sa atin ni Jesus na pangalagaan natin ang ating simbahan, pangalagaan natin ang bawat isa, sapagkat sa ating pagkakaisa, nakikita na totoong muling nabuhay siya. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga inia-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye.
Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.